Merienda. Kahit hindi glutinous yan, malapot na malapot to. Kasi ito yung kamuting kahoy. Yan yung binilog-bilog kong kamuting kahoy kanina. Iyad-yad ko. Sarap po. Dalawang klase lang yan. Hi everyone! Magandang umaga! So for today's video ay gagawa po tayo ngayon ng yung tinatawag nilang bilo-bilo na kamuting kahoy. Pero instead glutinous powder ang ating gagamitin ang gagamitin ko ngayon ay ang kamuting kahoy. So ito na po ang ating gagawin. Ready kayo mga kapatid? Naggadgad po ako ng kamuting kahoy niyan. At ayan, kung napapansin ninyo, dalawa kami gumagawa niyan. So, katulong ko po dyan yung aking bunso dyan dahil excited din po siyang kumain ng, ayan, yung bilo-bilong kamuting kahoy. So, ang tawag po namin dyan sa Bicol ay, kung tawagin niyo na tabog-tabog. Pero, yan po ay gagataan ko mamaya. So, ang ginawa ko po niyan, syempre, binalatan ko yung kamuting kahoy at after kong binalatan, ginadgad ko na po yan and then binilog-bilog ko na po siya ng ganyan. So, next na ginawa po natin ay nagkayod ng nyog. So, alam nyo naman guys, kung napapanood nyo yung mga unang video ko pag naggagata ako ng mga pagkain, hindi po ako bumibili talaga ng Coco Mama or yung kung ano po yung gata na nabibili sa mga market. So, ang talagang ginagawa ko po ay yung natural na nyog. So, okay lang na magtiyaga ako magkayod or magpakayod sa palengke. Basta po yung natural na nyog po yung ginagamit ko. Ganun po talaga ako maggata. And then, meron akong nakitang saging. Kahit sobrang mahal ng saging, mga kapatid, bumili pa rin ako ng 4 na piraso. Yung 4 na piraso na yan, ang halaga po niyan ay 30 pesos na. So, yan ang hinalo ko dyan. And then, ang ginawa ko, binalatan ko syempre yung saging, tas hiniwa-hiwa ko, diba? Ganun talaga yun. And then, ayan, pagkatapos natin maubos na bilugin po yung ginadgad nating kamuting kahoy, syempre ginata natin yung nyog, at niluto natin yan. Ang ginagawa ko po pag nagluluto ako ng may gata, hinahalo ko po talaga ng yung gata na yan ng mabuti. Hinahalo ko siya ng maigi para hindi siya magbilog-bilog, 'di ba? So nilagyan ko na siya ng asukal, yung ating gata, tinimplahan ko na siya para magkaroon na siya ng lasa at nilagyan ko yan ng konting asin para magbalanse at lumabas yung pagkatamis niyan. And then nung kumukulo na po yung gata, ay ilalagay na natin yung ating mga binilog-bilog na kamuting kahoy. So ayan, isa-isa nating ilalagay yan para hindi magdikit-dikit at talagang maluto talaga siya ng mabuti. So ayan, kung napapansin ninyo, tuloy-tuloy po yung pagkulo ng gata at tuloy-tuloy din yung paghulog natin ng kamuting kahoy na binilog natin. So ganyan kami guys magluto sa Bicol dahil ako ay isang Bicolana. So ganyan po ang ginagawa namin. And then, nung naubos ko nang ilagay yung binilog namin kamuting kahoy, sinunod ko na syempre yung hiniwa-hiwa nating 4 na pirasong saging na saba dahil ang mahal ng saba po dito. Nasa 60 po ang kilo, kaya yan lang po. So, yun lang naman, pang merienda lang naman kasi namin yan, kaya kahit di naman masyadong madami. And that's it guys, ayan na siya. Luto na, yehey! Ang lapot ng sabaw niya. Yummy, yummy. Kain na tayo. Sarap oh. Tawag sa amin dyan ay yung parang tabog-tabog. Dalawang klase lang yan guys. Sarap. Parang kulang yata to sa akin. Ang unti kasi. Yummy. Wow.